now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are
Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far, for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-4 na araw ng ating simbang gabi. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo na po ang lahat. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa simula'y sinalong mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa tamang panahon ay tinawag mo, isang bayan lingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, Mabuting gabi po sa inyong lahat. Mabuting gabi din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Tumanhali sa Diyos na kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ilang langit, Ama makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong lalong ng Diyos, kadero ng mundo. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin
sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kaming tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin ang hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang puno'y ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagot mo, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami ay pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya nang may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop
ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalit ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Muli po ay mabuting gabi sa inyong lahat. Nasa ika-4 na araw na po tayo ng ating mga simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo, at Nobinaryo. At ngayon din ay ika-4 na linggo sa panahon ng Adbiento, Fourth Sunday of Advent. Kanya nga po sa harapan ninyo, makikita ninyo, nakasindi na ang 4 na kandila. Sinasagisag ang 4 na linggo ng Adbiento. At nais yung pagtuunan ng pansin ang Ebanghelyo tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Yan po ang second
joyful mystery, the visitation. And ang second joyful mystery, ang pagdalo ni Maria. Una po, nagdadalang tao si Maria at siya ay naglakbay. At sinasabi sa Ebanghelyo, burol, mataas yung kanyang pinuntahan. At nung panahon na yon, mahigit 2,000 taon nang nakaraan. Wala pa naman simento. At sinasabi ng mga dalubhasa, mahigit 100 kilometro ang nilakbay ni Maria para madalo lamang ang kanyang pinsan. Hindi biro yung kanyang nilakbay. Marahil hindi natin maunawaan sapagkat sa panahon natin, halos lahat ng lugar ay madaling puntahan, accessible na. Pero alam naman natin, yung mga nasa probinsya, may mga lugar talaga na mahirap abutin. Bago magpandemya, halimbawa, may pinuntahan kaming isang lugar sa Kalayaan, Laguna. Hindi ko akalain na may ganun pa palang lugar sa Kalayaan, Laguna. Para marating namin yung lugar, kailangan namin maglakad ng 5 kilometro papasok at palabas. Sa loob-loob, ganun pa palang ganun lugar. Sa kalapit probinsya ng Maynila. Pero sabi ko, 10 kilometro lang to, balikan. Si Maria, mahigit 100 kilometro. Araw ang binilang. Ang isa pong pinakamalayong na lugar na napuntahan ko sa Pilipinas, yung Cuyo Island. Halos nasa gitna ng karagatan pag tingnan mo sa mapa. Yung kaklase ko kasi, na destino sa Magsaysay. Yung Cuyo Island, isang isla, may 2 bayan, Cuyo at Magsaysay. Anibersaryo niya at may isa pang okasyon Kaya napilan akong pumunta para dalawin yung kaibigan ko. At doon po sa kung may taga-Palawan dito, may taga-Cuyo, hindi biro ang pumunta ng Cuyo. Punta ka mo, ang pinakamaikling ruta, Manila, punta ka ng Iloilo. Ang lancha umaalis ng gabi. Nantay ko yung lancha sa gabi, kalmado yung dagat, more than 12 hours para makarating ako ng Cuyo, ako nag-iisa. At nakaparating ako sa Magsaysay, isang bayan sa Cuyo. Pero maikli lang yon kumpara sa nilakbay ni Maria. Pero bakit naging matatag si Maria? Bakit nakayanan niya? Buntis at naglakbay ng napakalayo. Bakit niya nakayanan? Dahil kasama niya si Jesus. Dala-dala niya si Jesus. At sa buhay natin, parang paglalakbay din. Maraming pagsubok, maraming balakid, maraming problema. Wala naman sigurong taong walang problema. Kahit na may pera ka, may problema pa rin. Kahit malusog ka, may problema ka pa rin. Kahit matalino ka, may problema ka pa rin. May mga alalahanin tayo. Pero ang tinuturo ng Ebanghelyo, kaya pala natin maglakbay sa mundong ito, anuman ang danasin natin kapag kasama natin si Kristo. Na kaya ni Maria dahil kasama niya si Kristo. Kaya wag niyo pong isasantabi ang Diyos. Wag niyong kakalimutan ng Diyos. Never ignore Jesus. He is the key for us to be able to reach our destination. Si Jesus ang susi. Si Maria narating
yung kanyang pinsan sa kabila ng napakalayo at mahirap. Dahil kasama niya si Jesus, dala-dala niya si Jesus. Naalala ko, may isang bus line, ilang basod na yung kwento. May isang bus line sa Albay, yung matandang may-ari noon. Ang isang laging ginagawa, lahat ng tsuper at pahinante ng konduktor, bago maglakbay, tinuturuan muna magdasal. Tinuturuan muna magdasal bago maglakbay. At yung isang para matanggap ng tsuper, kailangan tuturuan ka mag-Santo Rosario. Huwag nating kakalimutan yan. Ano mang hirap sa buhay, ano mang pagsubok sa buhay, habang naglalakbay sa mundong ito, makakaya pa na natin pagkasama si Kristo. Katulad ni Maria. Pangalawa po, nung dinalaw ni Maria si Elizabeth, binati ni Maria ang kanyang pinsan. Nung marinig ni Elizabeth, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Yung bati ni Maria, hindi lang narinig ni Elizabeth, tumagos sa kanyang puso at naramdaman pati nung bata sa sinapupunan ni Elizabeth. Tandaan po natin, silang magpinsan, parehas nagdadalang tao. Si Maria kay Jesus, si Elizabeth kay Juan Bautista. Kaya gumalaw yung bata sa tiyan ni Elizabeth. Kasi ang sabi ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa lahat ng babae. Pinagpala ang anak mo. At sabi pa nga ni Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng Panginoon? Ako pa ang dinalaw ng ina ng Diyos. Nagulat si Elizabeth. Yung bati ni Maria ay dasal, bati ng Diyos, bati ni Jesus. Mahilig din po tayo magbati. Pero huwag nating kalimutan, pag tayo bumabati, laki pa natin ang dasal. Nasanay na po ako for 24 years bilang pare. 24 years na akong pare. Lagi ang sagot ko pag nagpapasalamat, thank you, God bless. May God bless you. Sanay tayo magsabi, ingat po kayo. Tuwing sinasabi nyo, ingat ka, ang ibig mong sabihin sana ay, may God protect you. Sinasabi natin madalas din, pagaling ka po. Sana tuwing sinasabi natin pagaling ka, sa isip natin may dasal tayo. Pagalingin ka sana ng Diyos. Kumisan may nangihingi sa atin ng dasal. Pagdasal mo na, friend, pagdasal mo naman si ganito. Sinasabi natin, oo, pagdadasal ko. Pero pinadasal ba natin? Sa isip natin, we pray for them. Panginoon, ingatan mo sila. Panginoon, pagalingin mo siya. Greetings, they are a form of prayer. Ang pagbati ay isang uri ng dasal. At sana makasanayan natin, katulad ni Maria, binati niya si Elizabeth. Pero bakit tumago sa puso? May kalakip na dasal, parang dasal yun. Huwag lang salita. Kasi pag salita, madaling marinig. Pero mahirap madama. Ang dasal, kahit hindi naririnig, nadarama. Kaya pati yung bata sa tiyan ni Elizabeth, gumalaw. Nadama yung bati, dasal ni Maria. Kaya tuwing ako nag-text, may kausap, at the end of the conversation, laging, God bless
Salamat po, ingat. Lalo na sa text. I'll always include that. Nung buhay pa yung mama ko, tuwing dadalawin ko, hatid ako sa gate namin, sa bahay namin sa Parañaque o kaya sa probinsya. At pagsakay ko ng sasakyan, ng auto, nakatingin sa akin Babasbasan ako ng mama ko. Parang pare, nasabihin ko, Ma, hindi ka naman pare, hayaan mo na anak. Nung buhay pa yung mama ko, yun ang ugali niya. She blesses us. Nung wala na yung mama ko, na-miss ko, sabi ko, oo nga no. Maging katulad sana tayo ni Maria. Sa bawat nakikilala, di lang bati, kalakip ang panalangin para sa kanila. Magsitayo pong lahat. At sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kawabaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa naming ang mga karapatan na mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, ang iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito. At sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo, patuloy lawasin ang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Gayon din para sa kaduwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Ama namin, alin at dinggin at palakasin mo ang iyong bayan
upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at tagahari kasama mo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na pong lahat. Sa iyong pagdating, kabutihan para sa mga pusong tapat. Sa malamig ay iyong Narahang kapayapaan, nawa ay kaming. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Alon ang pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan para sa mga pusong tapat. Sa malamig ay iyong Kalakang kapayapaan, nawa ay kaming. Alak at tinapay, mga bungang alay. Alon ang pawis at biyaya ng langit. Sa ating pag-ibig sa kapwa kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan para sa mga pusong tapat. Sa malamig ay iyong Kalakang kapayapaan, nawa'y kaming. Manalangin Magsitayo kayo na po. mga kapatid upang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo na po. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Puong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang.
Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tangarin mo kami sa aming mga sala. Marunong mo pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at magpapakami mong tulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Announcement. Simbang Gabi. Simula noong ika-15 ng Disyembre hanggang ika-23 ng Disyembre, ganap na alas 8 ng gabi ang anticipated Simbang Gabi. At simula noong ika-26 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre, ganap na alas 4 at alas 5:30 ng umaga ang Simbang Gabi. Christmas Eve Mass. Sa ika-24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko, ang oras ng Christmas Eve Mass ay alas 8 ng gabi at alas 9:30 ng gabi. Pasko. Sa ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, Holiday of Obligation, ang mga oras ng misa ay alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng gabi. New Year's Eve Mass. Sa ika-31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon, ang oras ng New Year Eve Mass ay ganap ng alas 8 ng gabi. Bagong taon. Sa ika-unang araw ng Enero, bagong taon, at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, Holiday of Obligation, ang mga oras ng misa ay ganap na alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng gabi. Pamaskong handog. Patuloy po ang ating taunang Christmas project, Timba ng Pagmamahal, Handog ng Poong May Kapal. Isang pamilya ang maaari ninyong mabibiyaan ng grocery item sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan o sa parish office. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay habang mapalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik. Sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilan ng anak mo, na siyang namamagitan, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa patuloy na pagsuporta sa ating Timba Gift Giving Project. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming, maraming salamat din po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay si Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting gabi po sa inyo. Simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunod.